Nyo, isa ito sa mga topics na ni-ready ko, hindi lang natin na-discuss few days ago and napaka-importante pong mapag-usapan kasi sa sa vlog po ni Miss Maharlika, dito ito nabanggit ni Sas, mga ate at kuya. And na-discuss na natin yung mga ilang-ilang pasabog ni Sas patungkol kay Taning and whatnot, di ba? Pero ito po ay patungkol kay PBBM. May mga pasabog din si Sas about Ma'am Shikels, na-discuss na rin natin, pero hindi natin ito napag-usapan. Ito ay patungkol sa hindi magandang balak ni PBBM at talaga naman pong laglag ang balikat ko nung nalaman ko to. What? Siya yung nag-propose nito? Kaya nga nagbigay tayo ng survey mga ate at kuya, 'di ba? Nasa survey natin, alin kaya ang maitim na balak na ito na hindi mo talaga aasahan na manggagaling kay PBBM? Budol talaga mga ate at kuya, masakit ito sa atin. Nga pala, napanood ko yung vlog ni General Macanas. Sabi, mga second quarter daw ng taong ito. So, yan ay April, May, and June. Quarter kasi is 1/4, di ba? So, kung hatiin mo sa apat, or i-divide mo sa 4 ang 12 months, tatlo yon, no? 3 months yon. So January, February, March ang first quarter ng taong 2024, April, May, and June ang second quarter, so on and so forth. So mukhang may hindi raw magandang mangyayari kay PBBM pagpatak ng second quarter. No? Yan yung panahon ng summertime, mga ate at kuya. Kung ibabalik ang klase sa old school year, bakasyon na ng mga bata ngayong Abril or Marso. Ngayon kasi ang bakasyon ng mga bata, June, July, August, di ba? So, sa survey natin, yan nga po ang nilagay natin. Ano ang maitim na balak ni Budolman na isa katuparan na niya? A. Pakikipag-tandem sa NPA. Nagfa-fluctuate yung ating survey, no? Or 50-50 kasi talagang confusing, no? Medyo nakakalito. Pwede ring pareho nga silang tama. Or B, yung Kamkaman Blues. So 106 na po ang sumali sa ating survey. Sana po madagdagan din yung ating mga likers. Hello po sa ating mga silent watchers dyan. Oh, from West Covina, Gifong, Kuya Rowell Robles, hello. Where was I? Sabi ni General Macanas, baka nasa second quarter yung matinding mga pasabog. Bakit nga ba hindi na natin simulan ngayong January pa lang? Hindi na nga natin nagawa nung magbagong taon. Kasi nga po, like yung mga pag-uusapang pulveron video and whatnot, baka nire-ready po ng maayos, di ba? Para maging peaceful yung pagtanggal kay Pusa sa kanyang posisyon. Kasi magiging magulo 'to mga ate at kuya, lalo't nandito ang base militar ng Anemika. Alam naman natin na, 'di ba, nambudol na si Pusa. Dati ang pangako niya neutral between the superpowers, China and US. Ngayon maka-anemika na si Pusa. So, puntahan natin yung expose ni Miss Sas at tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Actually, halata naman po sa mga tao kung sila ay, 'di ba, nagsisinungaling or hindi. Although ang sabi ng iba diyan, may mga mannerism si Miss Sas. Ano pa si Taning, mas malala ang mannerism nun, nagdudura pa. Ew, yak. Nga pala binabanat-banatan ni Sas si Taning Hangay kasi naibalik na nga yung kanyang page, 'di ba? Maybe we can discuss that today, no? Okay. Or later ngayong sa live natin. Oh, nagpaparinigan yung dalawa si Sas tsaka si Taning. So very interesting. Diyos ko, ang dahil kong topic na ni-ready, hindi ko maubos-ubos. Kaya sabi ko nga baka dapat mag-live ako ng 2 beses ang araw. So, pasensya na kayo, irregular yung ating schedule, but I make it a point na yung panghating gabi natin, Philippine time, ay lagi naman po tayo naka-live na nasanay kasi yung mga mawin yan sa ganong schedule. Okay, eto po yung interview ni Miss Maharlika kay Sas. Nandito kasi 2 hours to mga ate at kuya, kaya medyo siksik, liglig, nag-uumapaw sa information. 'Di ba? Ang interview na to, actually sa interview rin ni Bagong Lipunan at ni Joie de Vivre kay Miss Sas kahapon, napakarai din niyang pasabog. May mga dito rin sa itong vlog na to ni Miss Maharlika, may mga nabanggit ditong tao na parang na-discuss din sa interview ni Bagong Lipunan with Miss Sas kahapon. So, pakinggan po natin ang isisiwalat ni Miss Sas kung hindi niyo napanood sa part na to, no? Pero kung pinagtiyagaan niyo yung video ni Miss Maharlika na 2 hours, napanood niyo to at narinig niyo to, naku, nakatuto kayong bongga. And since mas maigsi yung vlog natin, no, mas preferred niyo na mas maigsi ang live or ang vlog, kaya naman hinimay-himay natin, kinuha na lang natin yung mga importante na nandito sa interview ni Miss Maharlika with Miss Sas. Ano kaya na nakalagay din sa survey natin? Ang maitim na balak na si PBBM pala ang nag-coin or
nag-initiate or nag-conceptualize or nagbalak? Pakinggan po natin. Nandun pa sila gathering, I went up immediately, I excused myself, I slept, and then the next day, I left that compound feeling so, parang, ano ba to? Parang, Bakit ganun pinag-uusapan? parang where is this Place. going? Marami pang iba. I was there, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si PPMPA because Lisa was there telling us some of the plans. That Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung pinag-handle ni Bongbong na, okay, alam mo, anuhin mo na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved. And then she told us na, Bongbong even told her na to connect with the CPP-MPA. Oh my God. And then I thought it was because of unity, and during and basta marami pa silang meron pa nga siya sinabi sa foreign policy na merong ginawang botched na tong mga tao ni Duterte na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte sinabihan niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo nung nalaman ni Duterte. So I thought na okay, this is good. Kaya nga itong si RJ, we left that conversation. Ito pagkasabi niya sa akin, alam mo na ang magagawa mo for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, truth to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Kung hindi lang ako mawa-wiretap, kasi pa to sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation na to. So that's it. So kaya nga na I don't know who these people are. Kung papaano si Maharlika kasi coming from more a personal level, and then yun yung ugat niya personal, and then hindi na kayo para sa pagbabago. Okay. So, ang tinutukoy ni Sas dito mga ate at kuya ay yung pagstay niya with Taning sa Benguet. 'Di ba? Tumira siya sa compound ng pag-aari ng pamilya ni Queen Bee. And ayun nga, may mga pag-uusap doon bago pa ang election, bago pa manalo. At yun pala yung mga plans. Si PBBM pala ang may idea at siya mismo ang nagsabi kay Queen Bee na makipag-usap sa makakaliwang grupo. So ang akala ni Sas, makikipag-usap for unity, para mag-unite, para wala nang gulo, tigil putukan, di ba? Pero well, maybe that was the plan. Pero ano ang nangyayari ngayon? May narinig kami mga ate at kuya na ang pagagalawin para magurgur ang mga dapat mapatahimik, makakaliwa ang mag-e-execute niyan. Ay di ba nga, nakipag-peace talks na yung makikipag-peace talks ang gobyerno natin. Nakipag-peace talk ba? Makikipag-peace talks. But anyway, nakipag-peace talks nga, dami namang napas lang. Yun nga sa Batangas, di ba, sa Balayan, may napatay na sundalo. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang enkwentro sa mga kaliwa. Akala ko peace talks. Madudurog na nga, makikipag-peace talks ka. Paano? Tagilid ba tayo sa laban? Tapos nakikita natin ang mga kaliwang grupo, may 3 doon, nasa lower house. Kasundo ni Jollibee, ni Tamba. Kilala niyo si Tamba? Alam mo, kilala niyo na, no? So, yeah. At binanggit dito ni Sas na, di ba, ang nangyayari ngayong pamamalakad sa Pilipinas ay ang tandem ni Queen Bee at ni Tamba. Sila ang nasusunod, sila ang nagbabasbas or something. Ganyan. Diyos ko po. Yung apelyido na dapat mag-redeem ng kanilang pangalan. Ang nangyayari mas worse pa sa tatay. Di ba? Ang apelyidong yan na pangasawa ni Madam Imelda na dapat linisin, ayusin at patunayan sa taong bayan na sila'y mabubuting lahi. Anong nangyayari ngayon? Sila bang namamayagpag? Hindi. Apelyido ng Coliseum sa Cubao ang namamayagpag ngayon. Alam niyo yon? Tsaka apelyido sa pagkadalaga ni Madam Imelda pero sa kamag-anak niya yun sa
sa asawa ng tatay niya, sa unang asawa. Hindi niya yan kapatid si ano, hindi niya yakadugo dahil nga 'di ba, pero unang asawa, pangalawang asawa si Madam Imelda, eh. Pangalawang asawa ang nanay ni Madam Imelda rather, baka magkamali tayo. Ang nanay ni Madam Imelda ay pangalawang asawa ng apelyedong 'yan, may unang asawa at doon ang lahi ni Tamba. Ang namamayagpag ngayon si Tamba at saka si Queen Bee. Oh, hindi yung apelyido na dapat magpatunay sa mga tao na sila'y mabubuti. Sa Dora Amy, anong gagawin mo? Hahayaan mong ganito? Oh, wala kang idea for sure. Baka nga kung nakinig ka sa vlog ni Miss Maharlika na ito, kung may oras ka, Senadora Amy, baka ngayon mo lang nalaman na ideya pala ng syupatembang mo ang makipagkasundo sa mga kaliwa. My God. Bakit siya makipagkasundo? Natatakot ba siya dyan? Or malapit ang loob niya dyan? Di ba yung mga makakaliwa nagpabagsak sa magulang nyo? Tapos may kipagkasundo ang kapatid mo? Ay, ibang level. Sino itong nakaupo ngayon? Sino itong kapatid ni Manang Amy? Kapatid ba talaga niya to? Anak ba talaga to nung mag-asawa na pilit ngang inaayos ngayon ang reputasyon? Dahil siniraan sila nung nakaupo yung tatay noon? Sino to? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.